Namatay para sa tao upang mailigtas niya tayo. Nabuhay siyang mulit, umakyat sa langit. Sinabi niya na siya ay muling magbabalik. Tumatawag siya sa iyo upang makuha mo ang biyaya niyang binigay. Ano ang tugon mo? Ang buhay ay bigay kay Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Maligtas lang ang tao, walang ibang paraan upang makamit ang kaligtasan, kung hindi ang tanggapin siya sa buhay mo. Wari ko'y may puwang dyan sa puso mo, di kayang punan ng anumang bagay sa mundo. Lungkot, hirap, dusa't pasakit na buhat-buhat mo ay mapapawing lahat
kung lalapit kay Kristo. Ang buhay ay bigay kay Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Maligtas lang ang tao, walang ibang paraan upang makamit ang kaligtasan, kung hindi ang tanggapin siya sa buhay mo. Ang buhay ay ibigay kay Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Maligtas lang ang tao, walang ibang paraan upang makamit ang kaligtasan, kung hindi ang tanggapin siyang tagapagligtas ng buhay mo. Good afternoon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po muli ang espesyal na pagtatanghal ng Light in the Dark Ministry ng ating pong 10 Days of Prayer. Samahan nyo kami muli mga minamahal sa atin pong panalangin sa hapong ito at patuloy po tayong lumapit sa Panginoon, lalo tigit ngayong 2020 ay punuin natin ang taon ito ng panalangin, nang sa gayon po ay patuloy tayong gabayan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, ang programa pong ito ay inahatid po sa inyo ng Bagumbong Seventh Adventist Church, ng Doña Josefa Seventh Adventist Church at ng Light in the Dark Ministry Admin. Kaya ngayong pong 2020 ay magsama-sama naman po tayo sa ating pong 2021 ay magsama-sama po tayo sa ating pong 10 Days of Prayer. Alam ko po na kayo po ay nasasabik na sa atin pong pagsamba at sa pagdating ng atin pong Panginoon. Kaya ako po ay naniniwala mga kapatid na malapit na ang pagdating ng Panginoon, kaya ito na ang panahon na ang bayan ng Diyos ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin, mga minamahal. Okay? At siyempre, ang Panginoon po ang palagi nating aasahan sa buhay po na ito. At wag lang po tayong bumigay sa mga pagsubok na dumaan sa ating pong buhay, dahil ang Panginoon po ay parating na riyan upang tayo po ay pagpalain. Okay? So sa hapong ito, binabati ko rin po ang atin pong mga OFW na atin po makasama dyan, lalo tigit ang atin pong mga administrator sa pangunguna po yan ni Sister Marjorie Balonso, Sister Melissa Obara, Sister Jingle Canha. Good afternoon po sa inyong lahat dyan. At siyempre sa akin din pong mga administrator dito naman po sa Manila, si Brother Cornelio Valiente at si Sister Lenny Mangubat. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. At siyempre nanonood din po sa atin ngayon ang aking pong parents dyan. Yan, sa bahay po sila ngayon, kay Mr. and Mrs. Marilyn and Robin Hunyo. Magandang hapon sa inyo dyan. At ganoon din po, siyempre sa aking iglesyang pinaglilingkuran, ang Bagumbong Seventh-day Adventist Church. Yan. At siyempre, ang aming pong District Pastor, si Pastor Dennis David. Magandang hapon po, Pastor David. At pagpalain po tayong lahat, mga minamahal, sa ating pong programang gagawin sa hapong ito. Okay? So mag-comment lang po kayo dyan mga kapatid. At para akin pong mabasa
ang inyo po mga comment sa hapong ito. Okay? Siyempre, nais ko lang po basahin muna yung ating mga comment dito. Naku, medyo mahina po talaga ang ating signal, ano? Okay. Siyempre, pagpasensya nyo na po yung ating signal na talagang mahina ito. Yan. So, nais ko na po yung ating signal. Medyo mahina po ang signal dito sa loob. Ayan. At panalangin niyo po ang ating signal na maging maayos po ito para magtuloy-tuloy po ang ating pong programa ngayong hapon, mga kapatid. Okay? So, nais ko lang po batiin muna yung ating pong mga viewers na nandito na po sa ating pong kalagitnaan ngayon. Sina Sister Celi Juan Cabaral. Magandang hapon po sa lahat, Pastor, ang kanyang pagbati. Kay Sister Grace Delphine, magandang hapon, Sister Grace. Kay Lorena Padilla, good afternoon po sa lahat, ang kanyang pagbati. At sabi nga po dito ni Sister Celi Juan Cabaral, good afternoon po mga ka-LDM. Yan ang kanyang pagbati. Kay Sir Winfred Hilao, magandang hapon, Pastor Jeben Hunyo, at sa mga admin. Yan, magandang hapon po. Kay Jenna Sarveda, magandang hapon. Kay Joji Paches, magandang hapon po. Happy 10 days of prayer po sa ating lahat. Kay Jocelyn Sarino, sabi po niya dito, watching from Kuwait, God bless everyone. Kay Shem Lubrico Sumugaysay, magandang hapon po, Pastor. At mga kapatid, God bless po sa ating lahat ang kanyang pagbati. Yan, sabi nga po dito ni Sister Lenny Mangubat, good afternoon everyone. And to all our viewers, let's praise and pray together to strengthen our faith. Yan. Kay Rona Bolakso is watching, happy 10 days of prayer po sa ating lahat. Kay Yonji Laba, paano ba to i-pronounce? Labazednem, good noon po. Yes, pakisama po sa prayer ang asawa ko. Okay po, isama po natin sa prayer yan. Kay Brother Mark Anthony Cabezas, amen. Kay Maria Luis de Leon, yan, magandang hapon po from Sinoluan, Laguna. O sa atin po mga kapatid dyan sa Laguna, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandyan din po si Sir Magdang Zuela, maayong hapon sa tanan ang kanyang pagbati. Kay si Sir Ming Gomez Antonio is watching. Kay Sindelo Divico, nawawala, Pastor, magandang hapon po sa lahat. O nga po mga kapatid, no? Panalangin po natin ating signal. Sabi po dito ni Joji Paches, good afternoon mga kapatid. Kay Corazon Zebal Macario, magandang hapon po ang kanyang pagbati. Kay Sir Meng Gomez Antonio, good afternoon po, Pastor Jeb. Happy watching with you. God bless your ministry. Kay Nani Fadriquela Rabino, mapagpalang hapon po sa lahat ang kanyang pagbati. Kay Jenna Sarveda, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. And God bless all. Yan po ha, yung mga pagbati ng ating po mga viewers sa umagang ito. At syempre binabati ko din po ang iglesia na akin pong kinalalagyan ngayon, syempre ang Doña Josefa Seventh Adventist Church. Sa panguna po yan ng aking nag-iisang audience dito, si Nanay Azucena Precioso. Yan, si Nanay nandyan sa ating harapan para makinig sa ating pong 10 days of prayer topic sa hapong ito. Okay? So, sa ating pong pagpatuloy mga kapatid, tayo naman muna ay umawit, bago tayo magpatuloy at manalangin sa hapong ito. Yan. Siguro alam niyo po yung yung His name is wonderful. Sige nga, kanta po tayong lahat mga kapatid. Yan, di ko na po mai-post yung ating pong lyrics, Yan, sabayin niyo lang po ako. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful.
Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He is the great shepherd, the rock of all ages. Almighty God is here. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages. Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon. His name is wonderful, no? Gandang awitin po yan, mga kapatid. Okay? So, isa pa po, para po sa ating opening song, ang ating awitin naman po ang Change My Heart, O God. Yeah. Siguro i-search na lang po yung lyrics, mga kapatid, ano? Hindi ko na po mailagay yung ating lyrics dyan sa Change my heart, O God, make it ever new. Change my heart, O God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, O God, make it ever new. Change my heart, O God, may I be like you. You are the potter. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, O God, make it ever new. Change my heart, O God, may I be like you. May I be like you. Yan, amen, no? So tayo po ngayon ay dumako naman sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, ano? Dakila at makapangyarihan po naming Diyos, Ama namin na ang tahanan ninyo po ay nasa mga langit. Sa mga oras na ito, Panginoon, ay patuloy po naming sinasamba ang inyong dakilang pangalan.
ngayong aming pong 10 days of prayer, Panginoon, ay patuloy po naming iniimbitahan ang Banal na Espiritu na sa gayon ay maunawaan po namin ang mensahe po ninyo na daladala sa hapong ito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na napakahalaga po naming maunawaan ito dahil kayo ang aming Diyos na mandalalang. Kayo ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay at ng kalakasan sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Patawarin lamang po kami, Panginoon, kung saan kami nagkulang at nagkasala, sapagkat ang lahat ng ito ay amin pong inihiling alang-alang sa inyong anak na Jesus. Amen. Okay, tayo na po ay dumako sa ating pong 10 days of prayer na kailangan po nating pagbulay-bulayan sa hapong ito. Okay? So, ang topic po natin ngayong hapon, mga kapatid, ay may pamagat na naghahanap ng muling pagkabuhay. Okay? Naghahanap ng muling pagkabuhay. Ito naman po ay pagtanggap sa kaloob ng ating pong Panginoon. Ang sabi po sa taga-Efeso 3:18, gaano kalawak, kahabag, kataas, kalalim ang pag-ibig ni Kristo. Mga kaibigan, sa totoo lang, hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Hindi natin ito talaga mawari kung gaano tayo pinapahalagahan at iniibig ng Panginoon na kahit na anong ginagawa natin kung minsan, mga kapatid, na pagkakasala sa kanyang harapan, ay nandyan pa rin siya upang tayo'y patawarin, ibigin at iparanas ang kanyang masaganang pagpapala sa buhay po natin. Kaya nga po ang description dito, mga kapatid, na ang ibig sabihin lamang na hindi ma-i-describe ng mabuti, no? Sa lawak, no? Sa lawak, sa haba, sa taas at sa lalim ng pag-ibig ni Kristo sa bawat isa sa atin. Kaya alam niyo po, ako pinaniniwala ngayong 2021, kung hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon noong dumaan na mga pagsubok natin, lalo tigit ngayong pong 2021, mga kapatid, ay lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Dahil ganun po kalawak, kalalim, kataas ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, kailangan nating tumanggap, sumuko at lumago. Ayan, tumanggap, tanggapin natin si Kristo sa buhay po natin, isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus, at tayo po ay makaranas ng paglago. Okay? Bilang isang mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Kaya nga sabi po dito, paano natin mararanasan ang kaganapan ng pag-ibig ng Diyos? Okay? Kung babasahin po natin ang Efeso 3:14-21. Basahin nga po natin ito. Efeso 3. Buklatin po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid. Hindi ko na po may flash sa ating screen sapagkat wala po akong technical ngayong hapon sa ating live. Okay? So, Efeso 3:14 hanggang 21. 3:14 hanggang 21. Ang sabi po dito sa Ephesians 3:14 hanggang 21. Dahil dito, iniluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ang Kanyang kalulatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob, na si Kristo ay manahan sa inyo, sa inyong mga puso, sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at tumibay, upang kayo ay mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ang lahat ng mga banal, kung ano ang luwang at haba at ang taas at lalim, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos.
Ngayon, sa makapangyarihang gumagawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa Kanyang gumagawa sa atin. Ay sumakanya nawa ang kalwatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon magpakailan siya nawa. Kaya nga kung ating papansinin po mga kapatid, yung verse 17, ang sabi po dito, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso. So, pag sinabing nananahan ng ating Panginoong Hesus sa ating mga puso, nandyan na po mga kapatid yung pagsuko natin ng ating buong buhay sa Panginoon. Okay? Na sabi sa verse 17, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya pag tayo po ay may pananampalataya, nananahan ang ating Panginoon sa puso natin. Ayan. Upang kayo'y mga ugat at magtumibay. Yun. Pag sinabi niyo po kasing ugat mga kapatid, no? Mahalaga po na ang isang puno ay may malalim na ugat. Kasi pag dumaan po yung mga bagyo, dumaan yung mga flood mga kapatid, hindi yan basta-bastang hindi basta-bastang aanurin yan kung malalim ang pagkaugat, no? Kaya kung ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay malalim ang pagkaugat sa Panginoon, anumang mga pagsubok ang dumaan sa buhay po natin, mga kapatid, hindi tayo basta-bastang mabubuwal. Dahil yung lalim ng ugat natin, yun yung nagtutumibay sa ating pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Ang tanong, paano ko ba palalalimin ang aking pananampalataya at pagkilala sa Panginoon? Siyempre mga kapatid, sa patuloy nating pagbabasa at pagsasaliksik ng kanyang banal na kasulatan. Itong ating ginagawa mga kapatid, ay ito na yung pagpapaugat ng ating pananampalataya. Itong ating pong ginagawang 10 days of prayer. Napakahalaga po ito mga kapatid na ating pong ginagawa. Kaya sabi po dito, at magtumibay naman sa pag-ibig. Kaya habang ating pong nilalasap ang pag-ibig ng Panginoon, lalo tayong nagtutumibay sa ating pananampalataya. At anumang mga pagsubok ang dumaan sa atin, para bagang wala lang. Bakit mga kapatid? Kasi ang Panginoon, ang patuloy na nagpapalakas sa atin sa pamagitan ng kanyang pag-ibig, nagkakaroon tayo ng tinatawag na pag-asa. Yan. Pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Okay? Kaya nga ang tanong ay, paano natin maranasan ang kaganapan ng pag-ibig ng Diyos? Una, mga kapatid, ang unang ipinahayag sa atin ng ating pong 10 days of prayer. Ang una po, para tayo po ay maranasan ang kaganapan ng pag-ibig sa Diyos, una, kailangan nating tumanggap ng regalo ng banal na Espiritu. Napakahalaga pala talaga kapatid ang banal na Espiritu. Okay? Sa buhay po natin. Sabi nga po dito sa talatang 16, ipagdarasal ko na sa kanyang maluwalhating kayamanan ay mapalakas niya ako na may kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa inyong panloob na pagkatao. Kasi ang banal na Espiritu mga kapatid pumapasok sa ating panloob. Yan yung nagdidikta sa atin. Yan yung nagiging konsensya natin na pag meron tayong pinaplano, meron tayong ginagawa na hindi sa kalooban ng Panginoon, siyang nagpapaalala naman sa atin na kung sino yung Diyos na tinanggap natin, mga kapatid. Okay? Kung atin nakalimutan na tayo po yung mga Sabadista o mga Seventh-day Adventist members, ay pinapaalala po ng Banal na Espiritu yan. Oy, Brad, palasimba ka pa naman, tapos ganyan ang ugali mo. So, alam mo, yung pagpapaalala ng Banal na Espiritu sa atin is constant po yan, mga kapatid. Okay? So, kaya nga po, pagka hindi po natin pinakinggan ang pagpapaalala sa atin ng Banal na Espiritu, dyan na po yung tinatawag na kapusungan, na hindi po ipapatawad ang ating makasalanan, mga kapatid. Pero take note po, ang hindi ipapatawad na kasalanan, yung kasalanang hindi mo hiningi ng tawad. Pag sinabi mo kasing humingi ka ng tawad, hindi mo na inuulit yun, mga kapatid. Yun yung tamang paghingi ng tawad. Hindi yung naghingi ka ng tawad ngayon, pero ginawa mo pa rin. Hindi ka nakinig sa banal na Espiritu. Yan. Kaya kung hindi ka na nakikinig, yan na nga yung sinasabi po natin, no?
na hindi na tayo pinapatawad, mga minamahal, sa ating kasalanan. Okay? So, una pala mga kapatid, kailangan tumanggap tayo ng regalo ng Banal na Espiritu. At sa pagtanggap nito mga kapatid, siyempre nandyan yung tinatawag natin na bautismo. Yan. Tatanggapin natin ang Banal na Espiritu. Sunod po ay isuko natin ang ating buhay kay Kristo at mabuhay sa isang malapit at patuloy na ugnayan sa Kanya. Paano daw tayo mga kapatid mamumuhay? Paano daw natin mararanasan ang kaganapan ng pag-ibig ni Kristo? Kung isinusuko natin ang ating buhay kay Kristo at mabuhay sa isang malapit at patuloy na ugnayan sa Kanya. Yan. Kaya yung ating pananampalataya, dapat constant po yan. Dire-diretso. Yung ating paglapit sa Panginoon, diretso lang ang paglapit, mga kapatid. Okay? Dahil aside po dito, para maranasan po natin ang kaganapan ng pag-ibig ng Diyos, ay kailangan isinusuko natin ang buhay natin kay Kristo. Yan. At mabuhay sa malapit at patuloy na ugnayan. Sabi nga po dyan sa talatang 17, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso. Yun pala ang kailangan, mga kapatid. Si Kristo ay manirahan sa puso natin. Amen? So kailangan si Kristo talaga yung manirahan po dyan, mga kapatid. Kasi kung hindi si Kristo ang manirahan dyan, alam na natin kung sino ang titira dyan. Alam niyo naman, si Satanas ay inaagawan ng posisyon ang Panginoon. Kahit nasa buhay natin, yun pa rin ang ginagawa. Si Satanas, inaagawan niya ng posisyon ang Panginoon sa langit. Tama? Naagawan niya. Gusto niya maging mas mataas sa Panginoon. Sa sanlibutan naman ito, sa buhay naman po natin, imbis ang nakaposisyon ang Panginoon, pero pilit ni Satanas, inaagaw ang posisyon ng ating Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga, tinatawag po natin, meron tayo yung tinatawag na dapat na tuloy-tuloy na paglapit sa Panginoon. Kasi kung hindi natin itinutuloy-tuloy ang paglapit natin sa Panginoon, mga kapatid, diyan papasok ang kaaway ng Diyos. At ang pangatlo, para po maranasan ang kaganapan ng pag-ibig ng Diyos, kung gayon, ang ating pananampalataya ay lumalago sa pamagitan ni Kristo at ng banal na Espiritu. Yan. So, kailangan maranasan pala natin dito na naisusing yung paglago talaga ng ating pananampalataya. Okay? Yung patuloy na, pag sinabi natin lumalago, mga kapatid, alam niyo po yung pag sinabing lumalago yung pananampalataya natin, diyan natin makikita sa ating mga gawa. Pag sinabing lumalago yung ating pananampalataya, lagi natin iniisip na mag-worship, nandyan palagi, yung automatic ba? No? Diyan natin nalagay na isip na bago ako tumayo sa aking higaan, nananalangin ako, bago ako pumunta sa trabaho, mag-worship, buong pamilya, o kung hiwalay ka man sa pamilya, meron ka personal worship. Okay? Nagiging maayos ang panalita natin sa kapwa natin, nagiging maayos yung ating pakikitungo sa kanila, nagiging maibigin tayo sa nakapaligid sa atin. Okay? At sa lahat, mga kapatid, ay nagle-level up tayo. Okay? Saan tayo dapat mag-level up? Doon sa lahat ng klase ng mabuti. Okay? Hindi yung downgrade. Imbis upgrade, downgrade. Okay? So, ang ating hinahangad ay tayo po ay mag-upgrade ng ating pananampalataya. Naalala ko tuloy yung aking wifi, mga kapatid, na binili. Como medyo mahal nga ang mga offer ngayon ng Smart. Biruin nyo po, no, yung 297 nila na, o 299 rather, na promo ay 4 gig lang. Samantalang sa Globe, mga kapatid, ay yung 100 pesos mo ay meron ka ng 8 gigabyte. Kaya nagplano po ang inyong lingkod, mga kapatid, na ipa-open line yung nabili ko pong packet wifi. Ang problema, mga kapatid, kailangan pala, dahil yung aking packet wifi ay version 4 at ang kanila pong pang-open line ay version 9 lang, kailangan i-downgrade.
Grabe, no? Kailangan i-downgrade. Pero sumatotal, mga kapatid, hindi pa rin nila nagawa. Ibig sabihin, mga kapatid, yung ating pananampalataya, wag natin talagang hayaan na i-downgrade yung ating pananampalataya. Dapat nararanasan natin, sabi nga po dito, kung gayon, kung ating isinusuko ang ating buhay kay Kristo at tinatanggap natin ang regalo ng Banal na Espiritu, ang ating pananampalataya pala ang resulta ng pagsuko natin sa Panginoon at pagtanggap natin ng regalo ng Banal na Espiritu, ang ating pananampalataya ay lumalago sa pamamagitan ni Kristo at ng Banal na Espiritu. Kami ay nakaugat at naitatag sa pag-ibig dyan po sa talatang 17. Okay? So ang resulta, mga kapatid, nararanasan natin ang kaganapan ng pag-ibig ng Diyos. Binibigyan tayo ng kapangyarihan kasama ang lahat ng banal ng Panginoon upang maunawaan kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig kasi ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay walang limitasyon. At ang pag-ibig ng Panginoon ay walang sinisino-sino. Okay? Anumang klaseng tao ka, mayaman, mahirap, may kaya, wala, malaki ang iyong ibinibigay sa iglesia o maliit man, mga kapatid, lahat po yan ay inaabot ng ating pong Panginoon. Lahat po yan ay iniibig ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Kaya wag nating limitahan, yung pag-ibig ni Kristo. Kahit hindi natin maranasan ang pag-ibig sa iba, pero kay Kristo, mga kapatid, ay walang question ang kanyang pag-ibig sa atin. Okay? So, pag-ibig, sabi nga po dito, isalang-alang at talinhaga ng alibughang anak sa Lucas 15:11, 11:32. Alam naman natin yung nangyari doon sa alibughang anak. Ang sabi po dito, yung kwento na ito ay isang araw po ay nagpunta ang nakababatang anak sa kanyang ama, na sumasagisag sa Diyos. Yung ama ay sumasagisag sa Diyos po yun ng alibughang anak. At ipinahayag na nais niyang umalis sa bahay at mabuhay sa kanyang sariling buhay. Malinaw na ang sambahayan ng kanyang ama, ang patakaran o utos ng Diyos, ay hindi umaangkop sa kanya. Hinihingi ng anak ang kanyang mana. Hinihingi ng kanyang anak yung kanyang mana, Hindi man siya karapat-dapat sa oras na yon, kaya binigyan siya ng ama ng kanyang bahagi. Binigyan siya ng buong kalayaan ng ama dahil mahal niya siya at iginagalang ang kanyang pinili, tulad ng ginagawa ng ating Diyos. Kaya yung ating Panginoon, mga kapatid, anuman yung ating piliin, igagalang ng Panginoon yan. Walang magagawa ang Panginoon. Pero ang kanyang panghihikayat sa atin ay piliin natin siya. Pero hindi po siya namimilit, mga kapatid. Kasi ang pagpapasakop sa Panginoon ay hindi po sa palitan. Dapat nararamdaman, mga kapatid, para maunawaan natin ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, pagkatapos ng anak na lalaki ay naglakbay sa isang malayong lugar at nagpatuloy na gumastos ng kanyang pera sa mga ligaw na kasiyahan at mga babaeng bayaran. Alam naman natin na itong alibughang anak, ang nais po niya dito, Nanay Susing, ay magwaldas ng pera, maglustay, Kaya hiningi niya yung kanyang mana sa kanyang ama, mga kapatid. Ang ginawa niya, gumastos ng gumastos sa pera, okay, gumastos sa kanyang pera sa mga ligaw na kasiyahan, mga babaeng bayaran, habang lumiliit ang pera ng kanyang bilog na mga kaibigan ay naging maliit din, at kalaunan ay wala na siyang natira. Mas malala pa, isang gutom ang tumama sa rehiyon kung saan siya nakatira. Bukod sa wala na siyang pera, mga kapatid, dahil ginastos na niya yung kanyang salapi na kanyang hiningi.
na mana po niya sa kanyang ama, ay nagkaroon pa ng isang nakakalungkot na pangyayari na yung kung saan siya naroon na rehiyon, mga kapatid, ay nagkaroon ng matinding taggutom. Ito na, mga kapatid. Siyempre, pag wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan. Yan. Di ba? Nung may pera pa siya, nandyan yung kaibigan niya. Nung wala ng pera, nihaniho, wala na. Siguro, nakarelate din kayo dyan, mga kapatid, na meron tayong mga naging kaibigan, na nung meron tayo, nandyan, nung wala tayo, nung tayo naman ang nangailangan, hindi naman tayo mapagbigyan. Ngayon, mga kapatid, ang nakakalungkot. Ang nangyari naman sa binatang ito, ay ganon din, mga kapatid. So, nakaroon na doon sa rehiyon na kung saan siya nakatira ng taggutom. Desperado na mabuhay. Naghanap siya ng trabaho, ngunit nag-iisa lamang ang posisyon na nagtagpuan niya ay pagtatrabaho bilang isang tagapag-alaga ng baboy. Biruin inyo, sila ay merong mga sa bahay po ng binatang ito ay meron silang tagapangsilbi. Okay? Meron silang tagapangalaga sa mga hayop nila. Pero itong nangyari po sa kanya, dahil sa matindi niyang pangailangan at desperadong mabuhay, siya po ay nag-alaga ng baboy. Pinahirapan siya ng gutom. Ngunit hindi man lang siya pinayagang kumain ng pagkain ng baboy. Gusto niya nang kainin yung pagkain ng baboy, pero hindi pa rin siya pinayagan, mga kapatid. Tulad ng madalas na nangyari sa mga paghihirap, sinimulan niyang isalang-alang ang kanyang buhay. Yan. Nagkaroon na siya ng realization. O teka lang, ano ba yung buhay ko noon? Yan. Napagtanto niya na mayroon ang lahat ng mga manggagawa ng kanyang ama sapat na makakain. Okay? Habang siya ay nagugutom. Kaya't nangako siyang babalik sa kanyang ama at sabihin, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. At hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Tawaging anak mo, gawin mo akong tulad ng isang iyong mga tinanggap na tagapaglingkod. Biruin niyo, mga kapatid, ano? Dahil naisip niya, no? Abay, yung aming tagapaglingkod na naisusing, maganda yung trato sa aming tagapaglingkod. Sapat pa yung pagkain nila na naisusing. Hindi sila nagugutuman. Maganda pa yung kanilang tirahan. Hindi pa sila nakikiyagaw ng pagkain sa baboy. Pero, ako, anong nangyari sa buhay ko ngayon? Kaya sabi niya, nagdesisyon siya na doon na lang siya mamamasukan. No? Dahil hindi na siya karapat-dapat ng tawaging anak, dahil kinuha na niya. Pero imagine nyo na lang, mga kapatid, hindi pa namatay yung kanyang papa, yung kanyang mahal na ama. Ay kinuha niya na yung, di ba, ang alam ko, pagka ibinibigay na po yung mana, yung patay na yung ama, o kung sino man na magbibigay ng mana. Pero ito, buhay pa lang, wala talagang respeto. Buhay pa lang, kinuha na yung mana niya. Kaya, mga kapatid, dahil sa kanyang kaisipan na hindi na siya karapat-dapat ng tawaging anak, ay mag-apply na lang siya na tagapaglingkod sa kanyang ama. Biruin nyo, yun na lang, mga kapatid, no? Kasi po dito, umuwi ang anak sa bahay nila na may pagkahalong damdamin. Magkakahalong damdamin. Ngunit ginagabayan na siya ng kanyang ama. Puno ng pagkahabag ang ama at tumakbong patungo sa anak at yumakap at tinilikan kahit na marumi at mabaho ang anak. Imagine nyo, mga kapatid, ano? Sa kabila na walang respeto yung kanyang anak, iniwan siya ng kanyang anak. Pero yung ama ay taimtim na naghihintay sa pintuan at tinitignan kung paparating na ang kanyang anak. At nung ang anak ay dumating na nga, mga kapatid, tinakbo na. Ang ama pa ang tumakbo, papalapit doon sa anak niya at niyakap, hinalikan. Kaya hindi talaga kagaya po ng ating pong nasasabi na kanina, nababanggit kanina, na hindi talaga natin kayang arukin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, mga kapatid.
kagaya ng kwento ng alibughang anak. Bagamat siya po ay naghimagsik, no, tumalikod sa kanyang ama. Nung siya po'y bumalik, niyakap siya ng kanyang ama, hinalikan, at binihisan pa nga, sabi dito sa kwentong ito, mga kapatid. Kaya sabi po dito, kahit mabaho ang kanyang ama, marumi, yumakap at humalik pa rin ang kanyang ama sa kanya. Bago natapos ng anak ang kanyang buong pagsisisi, tumawag ang ama sa mga tagapaglingkod upang dalhin ang pinakamagandang damit at magandang kapistahan. Malinaw na mahal niya ang kanyang anak tulad ng dati. Sa kwentong ito, naririnig natin ang buong kwento na naghihintay ng labis na pananabik at maligayang pagdating sa ating pagbabalik. Mahal tayo ng Diyos, walang pasubali, ngunit kailangan nating pumunta sa Kanya, tulad ng pagbabalik ng anak sa kanyang ama. Ang pag-ibig ng Diyos ay pumasa bawat pagsusulit. Hindi siya mabibigo sa pagtanggap sa iyo. So, siguro, ang kailangan lang natin, mga kapatid, kasi ang ating Ama sa Langit, ang ating Panginoon po, handa tayong tanggapin lahat. Okay? Ikaw man ay nag-backslide, ikaw man ay nawala sa pananampalataya, ikaw man ay lumipat ng pananampalataya, ay handa ka pa rin tanggapin ng ating pong Panginoon, kaibigan, kapatid. So, ang gagawin lang natin, lumapit tayo sa ating Panginoon, kagaya ng anak na pagkatapos niyang ma-realize na mali pala ang kanyang ginawa. Ano pong ginawa niya ngayon? Lumapit siya, tumungo sa kanyang ama. At ang ama pala, excited pala siyang makita. Tayo po, mga kapatid, ako'y naniniwala na excited na ang ating Panginoon na tayo po'y makasama sa kanyang kaharian sa langit. Okay? Kaya nga, yung kanyang pagdating ay paghandaan po nating mabuti at manalangin tayo ng manalangin. Kagaya nga po ang sabi po kahapon, manalangin na walang patid. Yan ang nais ng Panginoon sa atin at ipanalangin natin ang banal na Espiritu sa buhay po natin, mga kapatid. Nang bumalik ang anak, ay ibinuhos ng ama ang buong pagmamahal. Noon lamang nabuksan ang anak sa pagtanggap ng lahat ng nais ng kanyang ama na ibigay sa kanya. Sa wakas ay walang pumigil sa kanilang relasyon at maranasan ng anak ang kompletong kabutihan ng kanyang ama at hindi tumitigil sa paghihintay sa kanya. Kaya nga, balikan natin ang tanong, paano natin maranasan ang kompletong pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay ng buong araw na pagsuko kay Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay? Yung tanong kanina, mga kapatid, na kung paano natin maranasan ang kumpletong pag-ibig ni Kristo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pamumuhay ng ng buong araw-araw na pagsuko kay Kristo. Araw-araw pala. Para maranasan pala natin ang pag-ibig ni Kristo, araw-araw tayong sumusuko sa Kanya, mga kapatid. Okay? Sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Ayon po yan sa Testimonies for the Church, Volume 8, page 191. At kapag pinuno ng pag-ibig ng Diyos ang ating buhay, tayo ay naging mga daluyan ng Kanyang pagmamahal sa iba. Habang maraming ibinibigay, mas maraming natatanggap. Sinabi ni Ellen G. White, kailangan mo ng araw-araw na pagbinyag ng pag-ibig. Sa panahon ng mga apostol ay gumagawa silang lahat ng may pagkakaisa. Kaya tayong lahat, mga kapatid, no, na makaanib ng iglesyang ito, ay nandyan dapat yung ating pagkakaisa na makaanib nito, mga kapatid. At maibahagi natin ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Okay? So, ano ang pinakadakilang utos, mga kapatid? Sinabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, at ng buong mong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At ang pangalawang ay katulad nito,
ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Mateo 22:37-39. Kaya nga, ano yung ating panalangin, mga kapatid? Ama, salamat sa pag-ibig mo. Mangyaring tulungan po akong mahalin ka ng buong puso, ng aking buong pagkatao, ng aking buong damdamin, ng aking buong lakas. Salamat sa pagsagot sa kahilingang ito na kaayon sa iyong kalooban. Gusto kong mahalin ang aking kapwa sa tulong mo, gawin mong isang daluyan ng iyong pag-ibig. Yan yung ipanalangin po natin sa Panginoon, mga kapatid. Okay? So, paano natin maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos? Ipinagdasal ko na mula sa Kanya, maluhating kayamanan, ay mapalakas Kanya ng may kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu sa iyong buong pagkatao, upang si Kristo ay manahan sa iyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya, at idinadalangin ko na ikaw ay maging matatag at maitatag sa pag-ibig kasama ng banal ng Diyos, upang maunawaan kung gaano kalawak, kahaba, kataas at lalim ang pagmamahal ni Kristo. Mga tiga Efeso 3:16-17-18. Ano po ang ating panalangin dyan, mga kapatid? Ama, hinihiling ko na palakasin mo ko mula sa loob at labas ng aking pagkatao sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Naway mabuhay sa akin si Kristo na may pananampalataya at gabayan ako. Yan ang ating panalangin. Ano pa? Upang ako ay matatag, matibay sa kanyang pag-ibig, dahil ang kahilingang ito ay alinsunod sa iyong kalooban. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa pagdinig mo at pagtugon mo sa akin. Kaya purihin po ang Panginoon. Yan yung mga panalangin po natin sa hapong ito, mga kapatid. Tandaan lang po natin ang Panginoon. Mahal na mahal talaga tayo ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Mahal niya tayo ngayon, bukas, at magpakailanman, hanggang sa kanyang pagdating, hanggang sa pagparoon natin sa langit, hanggang sa magkasama-sama tayo, mga kapatid. Ibig sabihin, walang hanggan ang pagmamahal ng Panginoon, mga kapatid. Walang hanggan ang pagmamahal ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Diba? Dahil ang Kanyang pag-ibig ay walang limitasyon, mga kapatid. Lumapit tayo sa Kanya. Okay? Manalangin tayo. Patuloy tayong manalangin ng manalangin, lumapit ng lumapit, hanggang sa Kanyang pagbabalik, mga minamahal. Kagaya nga po ng ating kwento ngayon. Nais ko pong ihatid sa inyo ang isang awitin na ang pamagat po ay Tupang Ligaw. Di ba, kinakanta ko na po ito, mga kapatid, sa atin pong Jesus is my music. Awitin po natin ulit, mga kapatid. Kasi ito yung naging kwento, no, ng alibughang anak, mga kapatid. Ilagay nyo na po ang inyong po mga pre-request dyan, mga kapatid, ha, sa atin pong comment section para maisama po natin sa ating mga panalangin. Malapit na naman lumubog ang araw, dilim ng gabi darating naramang. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandali,
Darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Sa bawat sandali, darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Ayan, mga kapatid, ano? Kaya kung wala ang Panginoon sa atin, mga kapatid, ano? Kung hindi natin patuloy na isinusuko ang ating buhay sa Kanya para po tayong tupang ligaw, wala tayong mapupuntahan, wala tayong patutunguhan. Pero kung ang ating pong Panginoon ay nasa atin, nakahanda na po ang mansyon natin sa langit, mga kapatid, ang ating patutunguhan sa langit. Okay? So, nais ko lang pong tignan ang ating po mga pre-request na dumating po dito sa ating pong comment section. Nandyan po ang pre-request ni Labazed Nim. Good noon po. Pakipray, pakisama rin sa